Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Una sa lahat, gusto ko sanang malaman ninyo na sobrang saya ko noong matuklasan ko na mamayagpag pa rin ang Dear MOR. Matagal akong naging avid listener ninyo sa radyo. Pero nung nawala kayo sa ere, akala ko hindi ko na ulit kayo mapapakinggan. Buti na lang talaga at naka-follow ako sa Facebook page nyo, kaya eventually, nalaman ko na tuloy-tuloy pa rin pala ang pagpapasaya ninyo sa libo-libong kamorkada. Ako nga pala si Mona Lisa, pero tawagan nyo na lang akong Monay. Yan kasi ang tawag sa akin ng mga close friends ko. May katabaan kasi ako nung bata ako at laging napapansin ng mga tao ang pisngi kong mabilog na para daw Monay. Never ko namang ikinahiya ang figure ko na ito. Dahil sa totoo lang, ito yung isang unique na katangian ko. Oo, hindi ako pasok sa standard ng conventional sexy, pero at least, hindi ako madaling maliligaw kapag nahalo ako sa maraming tao. Stand out ang beauty ng lola nyo. Popoy at Bea, hanggang sa magdalaga nga ako, hindi pa rin nawawala yung mga baby fats ko. Buti na lang talaga at hindi ako napasama sa mga kaibigang bully. Mabait at makukulit ang circle of friends ko. Oo, paminsan-minsan nagiging topic ng biruan at asaran ang pagiging mataba ko, pero hanggang doon lang yon. Cute na asaran lang. Walang laitan at walang offensive words. Kaya naman sobrang proud ako sa mga kaibigan ko. At syempre, sa self ko rin. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Literal. Kasi, sabi nga sa kanta, since there's more of me, there's more to love. And I couldn't agree more. Twice the size, twice the fun. Ang motto ko. Hindi lang ako extra pagdating sa size. Extra rin ako pagdating sa pagmamahal. Malalit na ako. Ma, pasok na po ako. Mag-iingat ka, anak. Be who you are. Shine like the stars. Nako, yan na si Monay. Kumapit kayo, baka lumindol. Gusto mong isampal ko sa iyo itong mga libro ko? Ang aga-aga nang bubwisit ka, Good morning, Monay! Good morning, Bebang. Buti ka pa, maganda ang bungad sa akin. O bakit? Maganda rin naman yung bungad ko sa'yo ha. Nakangiti nga ako eh. Nakangiti ka nga, mukha ka naman nangaasar. Ito naman, di niya nasanay sa akin. Binibiro ka lang eh. Binibiro? Kung taganan kita dyan at sabihin kung binibiro lang din kita. Ako, yan ang wag na wag mong gagawin. Ayoko pang sumama kay Lord. Asa ka, hindi si Lord ang kukuha sa'yo. Huwag nga kayong mag-arasaran, malilate na tayo eh. Ito kasing si Jepoy kakaumpisa pa lang ng araw ko, sinisira na niya agad. Tara na, sabay-sabay na tayo maglakad hanggang sa may kanto. Ay nako, kayo na lang ang maglakad, Bebs. Ha? Bakit naman? Magta-tricycle na lang ako. Madali ako mapagod sa paglalakad eh. Ganun yata talaga pag mabigat. No, dapat nga mas lalo mo sipagan sa paglalakad eh. Para matagtag yung mga baby fats mo. Kung ikaw ang tagtagin ko dyan, kanina ka pa ha? Namumuro ka na sa akin. Oh, easy. Masyado ka namang high blood eh. Ay, wait. Ayun na yung tricycle. Tricycle! Tricycle! Ako, Monay. Ikaw na naman. Makaplat na naman tong tricycle ko pag sumakay ka sa akin. Wala, kuya, discrimination. Report kita sa toda nyo. Hindi, biro lang. Oh, sakay na, sakay na. Yon! Bye, babe! Kita na lang tayo sa school! Okay, ingat! Kuya,
Singilin niya ng doble yan si Monay Kita niyo naman halos sinakop na yung buong sidecar mo. Kuya, sige, triple na ibabayad ko. Basta pakisagasaan lang yung lalaking yan. Sumusobra na yung bunganga Uy, joke lang. Sige na, kita-kits na lang mamaya. Bye! Uy, bilisan yung maglakad. Baka malit na naman tayo sa rehearsal. Ayokong mapunish, no? Hirap-hirap pa naman mag-push up. Nako, kung ikaw hirap na hirap mag-push up, paano pa kaya itong si Monay? Sa paglalakad pa lang halos himatayin na to Ikaw ang hihimatayin sa sampal ko pag hindi mo tinigilan yung pangasar. Tara na, bilisan na natin! Hi sir, nandito na po kami. Uy, saktong-sakto dating nyo. Lira, pakibigyan nga ng kopya ng kanta sila Monay. Okay sir. Heto. Thank you, Lira. Uy, penge din kami ng kopya. Oh, heto. Nga pala guys, may bagong member ang choir natin, ha? May bagong member? Sino po? Hello po. Okay guys, sabay-sabay natin i-welcome si Reggie. Reggie, iho, sila ang mga matagal ng member ng choir. Si Lira, Beverly, Jepoy, at si Monay. Hi po sa inyong lahat. My God, Mona Lisa. Parang lumuluwag yata yung garter ng panty ko. Monay! Hoy! Ano yun? Diyos ko, kang babaita ka. Akala ko ako lang natulala kay Reggie. Ikaw din pala. Gaga, ba't naman ako matutulala? Kasi naman, tignan mo nga napaka-pogi. Diyos me, tao pa ba yan? Okay, start na tayo. Reggie, dito ka na sa harap para madali mong ma-pick up yung mga ituturo ko. Okay po. OMG, Beshi, ang swerte mo. Sira, pinagtabi lang kami, maswerte na agad. Guys, double time. O, game na. Pumunta na kayo sa mga pwesto nyo. Okay sir. Hi, Mona Lisa nga pala. Monay na lang for short. Ang cute naman ng name mo. Monay talaga. Diyos ko po, ang pogi pala niya talaga sa malapitan. Natangiti. Lord, ilayo mo po ako sa tukso. Charot. Sige lang, Lord. Ilapit niyo lang po ako. Kapag may hindi ako maintindihan sa music sheet, magtatanong ako sa'yo ha. Sure, sige. Walang problema. Yun. Thank you, Monay. Buti na lang nandyan ka. Hindi na ako mahihirapan sa rehearsal. May bago na akong kaibigan. Popoy at Bea, wala nang paligoy-ligoy pa. Sobrang cute ni Reggie. Ang ganda ng ngiti niya, ang lalim ng dimples niya, at sobrang charming ng personality niya. Siya yung tipo ng pogi na hindi suplado. Kaya naman, nung naging magkatabi kami sa rehearsal ng choir, hindi ko talaga maiwasang kiligin. Pero dahil dalagang Pilipina ang lola nyo, hindi ako masyadong nagpahalata. Sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa kantang inaaral namin, sinisikap kong sagutin siya ng straight to the point. Pero ang totoo, halos himatayin na ako sa kilig na nararamdaman ko. Sa isip-isip ko noon, sana hindi mo na matapos agad yung practice namin. Sana humaba pa yung time na magkatabi kami ni Reggie.
Mula noon, Popoy at Bea, madalas ko nang nakikita at nakakausap si Reggie. Kahit kasi magkaiba kami ng course, iisa naman ang org na sinalihan namin. Palagi kong nilook forward yung mga practice namin. Palagi kong hinihiling na sana madaling matapos yung mga subject ko para makapunta na ulit ako sa practice at makita na ulit si Reggie. Hanggang doon nga lang, puro sana. Sa dinami-dami kasi ng babaeng nagkakagusto ka sa kanya, sure akong mahaba-haba pa ang pila. At kung pipila man ako, malamang ako yung nasa hulihan. Parang barbecue, nasa dulo ang taba. Pinilit kong babaan ang expectations ko dahil ayokong masaktan sa bandang huli. Napakalabo naman kasing mapansin ako ng isang kagaya ni Reggie. Pero wag kayo, Popoy at Bea. Sabi ko nga kanina, stand out ang beauty ko. Kumpara sa iba, meron na agad akong advantage. Hindi nga lang dahil sa malaki ako, kundi dahil meron akong talent at personality na wala sa iba. Okay, so guys, siguro narinig nyo na yung announcement kanina sa flag ceremony. Alin po dun, sir? Na kailangan magpadala ng bawat school org ng 2 representative para sa gagawing outreach program bukas. Ay sir, alam ko kung sino ipapadala natin. Sino? Si Monay, sir. Si Monay? O sino pa yung isa? Siya lang, sir. Siya lang? 2 hinihingi nilang representative. Kaya nga si Monay, sir, kasi 2 na kagad yung bilang niya. 2 black eye gusto mo? Puro ka talaga kalokohan, Jepoy. Pero sa totoo lang, isa si Monay sa mga napili kong sumama sa outreach program. Po, bakit po ako, sir? Kasi among all the members, ikaw ang may pinakamagandang interpersonal skills. Magaling ka magsalita at humarap sa tao. Kaya ikaw ang best choice ko. In short, Bes, makapal ang mukha mo. Isa ka pa tinawag mo pa akong best tapos bigla ka mga asar. Sorry na. Grabe naman kasi itong si Bebang, hindi naman makapal ang mukha ni Monay ah. Himala, bigla kang bumait. Makapal yung bilbil, pwede pa. Sir, si Jepoy ayaw tumigil sa pangaasar. Ay, naku talaga itong mga batang to. Tama na nga yan, tama na. Si Jepoy kasi. Sir, sino po yung makakasama ko sa outreach? Well, walang iba kundi si Reggie. Ako po? Yes, ikaw Reggie. Para magkaroon ka ng maraming exposure sa mga ganitong activities, lalo na ikaw ang pinakabagong member ng choir. Okay. Sige po, game ako dyan. Okay, good. Isasubmit ko na yung mga pangalan nyo sa admin, okay? Okay po. Alright, that's it for today. So, see you again on Monday. Bye, sir! Ingat Bye po po. kayo, sir. Hoy, Monay, ang swerte mo naman. Sana all anak ng Diyos. Ha? Swerte? Bakit na naman? Kasi solong-solo mo na naman si Papa Reggie bukas. Ay, sana ako din. Kailan kaya kami paglalapitin ng destiny? Deads na deads? Grabe yung paghanga mo kay Reggie ah. Kulang na lang mag-fangirl ka na, bes. Ay, oo talaga, no? Magpa-fangirl talaga ako dyan kay Kuya mong boy. Pupunasan ko yung pawis niya. Tapos kapag nauuhaw na siya, dadalhan ko siya ng tubig. Tapos iinom ako sa pinag-inuman niya. Oh my God! Hoy, awat na. Tama na pag-iilusyon. Yung mga kagaya natin na pangkaraniwan lang, hindi mapapansin ng mga kagaya ni Reggie. Kaya nga gising-gising din. Ikaw din, baka ma-broken hearted ka nang hindi man lang naging kayo. Sus, ba't ikaw? Hindi mo ba crush yung si Reggie? Hindi no, hindi ako attracted sa mga pogi. Hoy, hindi lang basta pogi si Reggie ha. Magaling din siyang kumanta. Maganda ang boses. Oh girl, saan ka pa? Whatever, bebang. Tigil-tigilan mo na yung pagpapantasya mo. Wala magandang kahihinatnan yan. Tara na nga, umuwi na tayo at baka abutan pa tayo ng dilim sa daan.
Sana kaya si Reggie? Malapit na mag-start yung program ah. Teka, siya na yata yun. Malapitan nga. Pag-ibig nga kaya pareho ang nadarama. Ito ba ang simula? Ito ba ang simula? Di na mapipigilan. Pag-ibig nga ito, sana'y di matapos ang nadaramang ito. Huy, Reggie! Uy, Monay, dyan ka na pala. Anong ginagawa mo? Nagpa-practice. Practice? Para saan? Hindi mo ba alam? Hiningan tayo ng intermission. Sino nagsabi? Si Sir Hans. We, Oo nga, ito text niya oh. patingin. Hala, oo nga. Naku, nagpalit pala ako ng SIM card, kaya siguro hindi ko na-receive yung text ni Sir. Yun lang. Hindi bale. Nakapag-print naman ako ng kopya ng song natin eh. Ito. Naku hindi ko alam tono nito eh. Pwede bang iba na lang? Kayang-kaya mo to. Ito lang yung -1 na meron ako eh. Magaling ka naman kumanta. For sure matututunan mo to agad. Ay, sige na nga. Turuan mo ako ah. O sige. Sa first stanza muna tayo. Okay. O sige, ganito. Di na maalala paano nagsimula. O, ikaw naman. Ano nga? Hindi naman yun ganyan eh. Sige, yung totoo na. Sundan mo ako ah. Di na maalala paano nagsimula. O, ikaw naman. Madali lang naman pala eh. Hindi na maalala paano nagsimula. Bagay. Pwede. Ang cute mo pala sa malapitan, no? Ano ka mo? Sabi ko, cute ka sa malapitan. Talaga ba? Sa tabakong to, cute sa malapitan? Sino niloko mo? Oo nga, ayaw maniwala. Paano mo nasabi? Kasi parang naka-zoom in palagi yung mukha ko. Grabe ka naman sa sarili mo. De, biro lang. Pinapatawa lang kita. Pero kapag sa palagay mo nagfi-feeling close na ako sa mga joke ko, sabihin mo lang ah. Hindi ah. Nagsaya mo ang kasama eh. Kaya pala ikaw yung napili ni Sir Hans para ipadala dito sa outreach. Oo, alam ko na yung gusto mong sabihin. Na makapal na mukha ako, ganon. Hindi ah. Sakto lang. Yung tamang timpla lang. Hindi mahiyain. Pero hindi rin sobrang ingay. Masarap lang kasama, ganon. Okay, sabi mo eh. Game na, practice na tayo. Yung seryoso na ah. Game. Pag-ibig na kaya pareho ang nagdarama. Ito ba ang simula? Di na mapipigilan. Pag-ibig na ito, sana'y di matapos ang nagdarama ito. Pag-ibig nga kaya ito. Popoy at Bea, habang tumatagal, lalo lang akong na-amaze kay Reggie. Hindi lang siya pogi at friendly, sobrang saya pa niyang kasama. Madali niyang na-appreciate yung mga jokes ko. At para sa kagaya kong mahilig magpatawa, dagdag pogi points yun ah. Ewan ko ba kung saan kumukuha ng magagandang characteristics tong si Reggie. Nung nagsabog yata ng magagandang quality si Lord, nasa labas siya ng bahay at nagpapaulan. Hakot kung hakot, walang tapon, ika nga. Idagdag mo pa na pareho kaming mahilig kumanta. Hindi nga lang kami pareho ng mga paboritong kanta at singer, pero at least meron kaming ma-share na bago sa isa't isa, di ba? Kailangan ko kasi yun. Kailangan ko ng maraming bala sa tuwing magkikita kami ni Reggie. Siyempre, ayoko namang maubusan ng topic kapag kausap ko na siya. Ayokong mapahiya kapag magkaharap na kaming dalawa. Popoy at Bea,
naging mas madalas pa ang pag-uusap namin ni Reggie. Dati-rate, sa choir lang kami nagkikita tuwing practice. Pero simula nung ipadala kami sa isang outreach program, mas naging close pa kami sa isa't isa. Inad niya ako sa mga social media accounts ko at naging madalas ang pag-chat namin. Tuwing may pagkakataon, sabay na rin kaming nagla-lunch. Kung magpapaka-assuming lang ako, Popoy at Bea, siguro pwede kong sabihin na may something na namamagitan sa aming dalawa. Pero ayoko munang pangunahan ng lahat. Lalo na't wala pa namang sinasabi ng diretso si Reggie. Malay ko ba kung pa-fall lang siya, 'di ba? O kaya baka naman extra friendly lang talaga siya. Kaya lang, iba kasi yung nararamdaman ko eh. Iba rin ang nakikita ng mga tao sa paligid namin. Ang hindi ko lang inaasahan, mas marami pa palang nalalaman ang mga chismos at chismosa sa school namin tungkol sa aming dalawa. Kuya, ito po bayad ko. Isa lang? Di ba dapat 2 bayad mo? Kuya naman mga asar na naman. Joke lang. Galing mo sa pag-aaral, ha? Ay, wow. Kamag-anak kita, kuya. Pero thank you. Sige. Ay, sana maging maganda tong araw na to. Monay! Oh, Bebs! Buti na lang naabutan kita. Maabutan mo talaga ako. Mabigat ako Kaya mabagal ako maglakad. Tara, sabay na tayong pumasok. Siya ba yun? Siya si Monay? Oo yata. Buti napansin ni Reggie yan. Kaya nga swerte niya, no? Ang dami nagkakagusto kay Reggie pero siya pa yung napansin. My God, hindi ko naman alam na ganyan pala ang type ni Reggie. Anong meron? Bakit parang pinagtitinginan tayo ng mga tao? Oo nga at parang pinag-uusapan pa tayo. Bilisan natin maglakad, Bebs. Ilang ako O sige. Grabe naman makatingin yung mga tao sa hallway. Parang mga leon na bigla na lang mangsasakmal. Kaya nga Pero bakit kaya? Yun ang hindi ko alam. Ay, ang weird. Well. Nandito na pala ang talk of the town. Lira? Anong talk of the town? Sino? Sino pa? Di ikaw. Bakit? Anong meron? Kunwari, hindi alam. Hindi nga. Wala kong kaalam-alam. Pwede bang sabihin mo na lang kung bakit? Okay, fine. Ay, usap-usapan ka lang naman sa buong college dahil ikaw ang babaeng nang akit kay Reggie. Nang akit? Hindi ko ginawa yun, Hoy, Lira. Magdahan-dahan ka nga dyan sa pangbibintang mo, ha? Well, hindi ako ang may sabi nun, kundi ang buong campus. Bakit naman nila inisip yun? Bakit hindi? Ikaw lang naman ang palaging kasama ni Reggie. At ang nakakapagtaka, paano nagkagusto sa'yo ang isang kagaya niya? Bakit? May problema ba kayo kay Monay? Paano magkakagusto ang isang sikat at gwapong kagaya ni Reggie sa isang... Ayoko na nga lang magsalita. Sa isang ano? Sa isang kagaya ko na mataba? Sa kagaya ko na double XL ang size ng blouse? Sa kagaya ko na palaging nasa likuran ng seating arrangement kasi baka marangan ko yung blackboard kung sa harapan ako uupo? Ano? Ba't hindi mo ituloy yung sasabihin mo? Alam mo naman pala Bakit ko pa itutuloy yung sasabihin ko? Sira ulo ka pala Gusto mo i-report ka namin sa guidance dahil sa pambubuli mo? Bebs, wag na. Wag mo nang patulan. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, Mona Lisa. Kung ayaw mong magulang buhay mo, layu-layuan mo na si Reggie. Dahil kung hindi, sinisiguro kong marami kaming makakaribal mo. Buti sana kung deserving ka. Hindi naman. Makaalis na nga.
O paano, Bes? Hanggang dito na lang kita masasamahan, ha? May lakad pa kasi kami ni Mama eh. Okay lang. Nakalampas naman na tayo sa mga chismosang tambay sa hallway. Salamat ha. Wala yun. Ingat ka pa uwi, ha? Salamat. Ay, tagal naman ang tricycle. Monay! Monay! Reggie, Akala ko hindi na kita maaabutan eh. bakit sinundan mo pa ako dito? Hindi kita matsyempohan kanina sa practice eh. Parang pakiramdam ko, iniiwasan mo ako. Ikaw? Iiwasan ko? Hindi ah. Ba't naman kita iiwasan? Kaya nga nagtataka ako eh. Kaya kita hinabol kasi baka ako may nagawa ako na hindi mo nagustuhan. Kaya gusto ko sana makausap ka. Wala. Ano lang, medyo wala lang ako sa mood makipag-usap ngayon. Pasensya na. Ganun ba? Bakit masama ba pakiramdam mo? Oo eh. Medyo sumasakit yung ulo ko kanina. Okay. Inom ka ng gamot pag uwi mo sa inyo ah. Tapos, pahinga ka ng mabuti. Salamat. Reggie, pwede bang hindi na muna tayo magkita? Ha? Pwede bang wag ka muna makipagkita sa akin? Okay lang ba? Paano yun? Magkasama tayo sa choir, di ba? Oo nga. I mean, bukod dun, tuwing recess, kapag lunch break, wag mo na muna akong kitain. Maghanap ka na lang muna ng iba makakausap o makakasama. Bakit naman? Kasi, baka masanay ako eh. Ano naman kung masanay ka? Basta, please Reggie, please, isipin mo na lang na pabor sa akin tong gagawin mong paglayo. Ganun ba? Oo, sige. Kung yun ang gusto mo. Pero Monay, bago ko gawin yun, gusto ko lang malaman mo na napipilitan lang akong layuan ka kasi nakiusap ka. Hindi ko talaga gustong itigil yung pakikipagkita sa'yo. Pero dahil yun yung gusto mo, sige, rerespetuhin ko. Salamat, Reggie. Salamat. Kapwa lamang tayong nag-iisa at nalulungkot. Ginamot natin ang isa't isa, kaibigan. Ngayong pareho na tayong mabuti ang kalagayan. Oras na bang magpaalam? Popoy at Bea, alam kong hindi pa naman ganun kalalim ang pinagsamahan namin ni Reggie. Pero kasi medyo na-attach na rin ako eh. Sa halos araw-araw na pag-uusap namin, sa pagkikita namin sa choir practice, at sa pagbibigay niya sa akin ng atensyon na hindi niya binibigay sa iba, hindi ko na naiwasang mahulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Kaya naman, nung time na para putulin na namin ang connection naming dalawa, sobrang nasaktan ako. Bakit kasi may mga taong pakialamera, mga inggitera? Kapag hindi na nila kayang makipagkumpetensya ng patas, pagchichismisan ka na lang nila. Or worse, sasabihan ka ng kung ano-anong masasakit na salita. Hindi ako sanay ng ganun eh. Hindi ako sanay ng nakakarinig ng panlalait at panghuhusga. Noon ko lang na-realize na hindi pala talaga ako ganun katibay. Nagkataon lang na hindi pa ako nababato ng malalaking bato kaya hindi pa ako nasasaktan. Kaya nung unang beses kong naranasan yon, halos ikadurog ko. Popoy at Bea, magpapakatotoo na ako sa inyo Filingera na akong filingera. Pero noong nag-decide ako na kausapin si Reggie para tapusin yung meron kami, umasa ako na baka sakaling may revelation na magaganap. Nag-expect ako na yun na yung moment na aamin siya na gusto niya talaga ako.
Yun lang naman kasi sana ang makakapagbabago ng isip ko eh. Yung malaman na it's him and me against all odds. Wapakels na sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, gusto niya ako at gusto ko rin siya. Kaso, medyo hilaw pa yung mga huling salita na binitawan niya. Ayaw lang daw niyang itigil ang pakikipagkita sa akin. Hindi naman niya sinabi na gusto niya ako. Ang ending, si Monay naging hopya. Pero okay na din. At least, habang maaga pa, nakaiwas na ako sa mas malalang sakit. Nailayo ko ang sarili ko sa mas malubhang pagkakadurog. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Plus size. Popoy at Bea, ilang linggo akong binalot ng lungkot pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Reggie. Hindi na kami nagpapansinan. Kahit sa choir practice, sobrang casual na lang naming dalawa. Wala na yung dating friendship, wala na yung special connection. Napansin nyo ng mga tao sa paligid namin and I'm sure, tuwang-tuwa ang mga chismosa nag-aabang na mapansin din sila ni Reggie. Sadly for them, kahit na nawala na ako sa picture, hindi pa rin naglaan si Reggie ng oras sa kanila. Kahit papaano, masasabi kong hindi pa rin sila nagtagumpay sa pangaagaw kay Reggie. Pero may part pa rin sa akin na nalulungkot dahil kailangan pang humantong sa ganon ng lahat. Popoy at Bea, napansin ko rin kasi na naging malungkutin si Reggie mula noon. Hindi na siya yung cheerful na Reggie na nakilala ko. Most of the time, nasa sulok lang siya, tahimik, and minding his own business. Minsan tuloy, gusto ko siyang lapitan at sabihan na, kapit ka lang dyan, baby boy. Darating din ang tamang panahon para sa ating dalawa. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong wala nang masasabi ang iba. From that point, Popoy at Bea, ipinangako ko sa sarili ko na magiging karapat-dapat ako para kay Reggie. It's not that pinaramdam niya sa akin na hindi ako worth it. It's just that gusto ko lang din kasing maging best version ng sarili ko. Gusto kong maging si Monay na halos walang kapintasan. Pakapala na ng muka, pero I know naman na almost perfect na ako. Mabait, talented, may pleasing personality, at maganda. Ang bukod tanging tatrabahuhin ko na lang ay yung timbang ko. Ginawa kong motivation ang heartbreak na naranasan ko with Reggie. Or should I say, with my chismosa at atribidang schoolmates. Nangako ako sa sarili ko na sa susunod na magkikita-kita kami, makikilala na nila ang pinalevel up na Monay version 2.0. Prettier, sexier, and more alluring. Ulit. 1, 2, 3. Uy, Monay! Ano? Magbubwisit ka na naman. Hindi. Napagod. Ano ginagawa mo? Nagja-jogging ka? Ay, hindi. Namamalengke dito sa park. Lo, tinatanong lang ng maayos eh. Yung tanong mo kasi parang tanong ng hindi nag-iisip eh. Hindi ba obvious? Nagja-jogging ako. Hingal na nga ako. Oo, huwag ka magalit. Pero in fairness sa'yo Ano na naman? Nakakatakbo ka pala.
Kasi pag naglalakad pa lang mukhang hirap na hirap ka na eh. Tapos magja-jogging ka pa. Nye. Sige, sagad mo na yung pang-aasar mo. Dahil few months from now, hindi mo na ako pwedeng asarin na mataba. Aba, magpapapayat ka na? Magpapasexy, hindi magpapapayat. Magkaiba yon. Naks, nga. Tingnan ko nga kung mapapanindigan mo yan. Galingan mo ha. Ha! Talaga? Sige, mauna na ako. May bagong bukas sa Samgyup doon sa malapit eh. Ay, wait, saan banda? Ay, puisit, nagda-diet nga pala ako. Talaga, nagda-diet ka? Uwe, sayang masarap pa naman yung pork belly doon. Tsaka yung beef bulgogi. Santanan mo na nga ako, Jepoy. Ikaw igigrill ko kapag di ka tumigil eh. Tara na kasi, try natin yung bagong Samgyup. Ayain natin si Beverly, dali, tara na. Che, wala rin akong pera kaya wag mo akong demonyuhin. Lumayas ka na nga. Chupi, shoo! Okay, sabi mo eh. Bye-bye, Jumbo Monay. Namnamin mo yung pang-aasar mo dahil huling pang-aasar mo na yan. Balang araw hindi nyo na ako tatawagin Jumbo Monay. Kundi, sexy Monay. Ay, may bisita. Dahu. Surprise! Uy, anong trip mo? Ba't bigla-bigla ka na lang pumupunta nang hindi nagsasabi? Wala naman, gusto ko lang mang abala. Bakit ba? At ako talaga napili mong abalahin ah. Ikaw kasi yung pinakamalapit sa akin eh. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Sulitin natin tong summer break. Mag-enjoy tayo at magliwaliw, ganun. Kaya mamaya, nagluluto pa ako eh. Ay, bongga, anong niluluto mo? Chicken breast and brown rice. Wow, napaka-healthy naman pala. Talagang kinakareer mo na yung pagpapasexy mo, ha? Truth. Road to 24 inches waistline na ito. Mukhang balak mo pang kabugin yung mga atribididang mukhang tingting ng school, ah. Ay, wait! No, babes. Hindi ko to ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko to para sa sarili ko. To boost my self-confidence, to seize the power, to enjoy being a woman and to inspire others. And I, thank you. Di nga ba to? Darna! Ay, bongga! Go best, support ako dyan. Isa akong mga ahas na Valentina. Ay, teka, hoy. Ikaw nakakahalata na ako sa'yo ah. Pupunta-punta ka dito, wala ka man lang dalang pasalubong. Ano gagawin mo dito, nga? Eh, hindi na ako nagdala ng pagkain. Nakita ko sa My Day mo na nagluluto ka eh. At saka, alam ko namang diet ka. Sa bagay. Pero best, seryoso ha. Ngayon pa lang, proud na ako sa'yo. For sure, few months from now, ikaw na ang magiging pinakabagong tourist spot sa campus. Gaga? Anong tourist spot? Ginawa mo pa akong anyong lupa. Ay ano ba dapat? Sabihin na lang nating head turner. I bet. At hindi lang yon, gusto ko maging inspirasyon sa iba. Kung nagawa ko, magagawa din nila. Mahalin at pahalagahan ng pangangatawan. Our body, our rules. Be like Mona Lisa. From Monay to Cupcake. Ganern! Taray, parang nasa commercial lang ah. Basta bes, ito seryoso na to ah. Tutuparin ko ang body goals ko. Hindi dahil yun ang dinidikta ng lipunan, kundi dahil gusto ko lang maging healthy, sexy, and most importantly, confidently beautiful with a heart. Popoy at Bea, ginugol ko ang buong summer break namin para sa aking Oplan Monay version 2.0. Gumigising ako ng maaga para mag-jogging. Nag-e-exercise ako kahit na sobrang init ng panahon at sinugi ko ang sugar sa aking diet. Kung meron bang mahalagang naidulot yung heartbreak na naranasan ko, yon ay yung natutunan kong mas alagaan ang sarili ko. Don't get me wrong, Popoy at Bea ha. I am for body positivity.
Kahit ano pa ang size o skin color mo, as long as you are confident, walang sino man ang may karapatang manghusga sa'yo. But I guess, minsan nagiging overrated na rin ang self-acceptance to the point na nagiging tamad na tayo at nakakalimutan na nating alagaan ang mga sarili natin. At kadalasan, all it takes is a little time and effort para maging best version tayo ng mga sarili natin. Hindi naging madali ang proseso ng pagpapapayat, Popoy at Bea. Aaminin ko na dumating din ako sa point na gusto ko ng sumuko. Dinadalaw din ako ng katamaran. Minsan naman, sandamakmak na tukso ang nagpaparamdam sa akin in the form of cravings. Ilang beses akong naiinggit sa mga nakikita kong post sa mga friends ko sa social media na malayang nakakakain ng halo-halo, nakakabili ng ice cream, at nakakapag-IG story ng milk tea. May mga pagkakataon na pinagbibigyan ko rin naman yung cravings ko. But after a while, nire-remind ko ang sarili ko na meron akong goal. Hindi na baling mainggit muna ako sa mga nagsasarapang mga pagkain na nakikita ko sa newsfeed ko. Ang mahalaga, sila naman ang maglaway sa akin pagdating ng pasukan. Miss, sakay ka? Tricycle. Ay, sorry kuya. Maglalakad na po ako mula ngayon. Lah, Mona, ikaw ba yan? Aha. Wow, payat mo na. Correction. Sexy po, hindi payat. Magkaiba yon. Ay, oo nga naman. Sige. Huyo na pala yung tricycle ko sa'yo eh. Hanap na lang ako ng ibang isasakay. Sige kuya, good luck! Monay! Oh babe, saktong-sakto yung dating mo. Gusto ko maglakad ngayon eh. Nax, iba na talaga pag sexy. Buti nakabili ka na ng bagong uniform. Ano na size mo ngayon, medium? Hindi large pa rin naman. Pero at least, hindi na double XL. Ay, very good ka dyan. Oh, let's go. O siya, tara na. Uy, Munay! Grabe ka, ano pang ginawa mo ng summer break? Bakit kanya ka naka-sexy, ha? Diet, exercise, at saka dasal. Bakit ba? Yung mga tropa ko sa basketball, tanong ng tanong sa akin. Sabi, yan ba talaga si Munay? May boyfriend na ba yan? Oo, yan ang sabi mo. Sabi ko, i-confirm ko pa. Iko-confirm na? Kung ikaw pa talaga yan, grabe, ang laki ng pinagbago mo. Oh, bakit ang haba ng uso mo? Wala. Uy, Jepoy, iwan mo muna kami. Lo, bakit? Basta, iwan mo muna kami. Kailangan namin mag-girls talk, hindi ka makaka-relate. Ganun? Sige. O, game. Ano mang chika? Chika? Oo, anong problema? Ba't parang hindi ka masaya? Ayan na success ang offline pagpapasexy mo. Ang dami nang nakakapansin sa'yo. Bakit parang hindi ka naman kontento? Hindi naman sa ganun. Ano? Ay, masaya naman ako na marami nang nakakapansin sa akin. Pero, alam mo yun, may konting kirot pa rin eh. May konting kirot because? Kasi, ngayon lang naman nila ako napansin. Ibig sabihin, ang daming tao ngayon na nakatingin pa rin sa pisikal. Nung mataba ako, hindi naman nila ako napansin dahil sa talent ko o kaya dahil sa personality ko. Napapakamot ulo na lang tuloy ako eh. Alam mo ba kung sino ang nakapansin sa'yo kahit nung mataba ka pa? Sino? Sino pa? Di si Reggie. Palagay mo, interesado talaga sa akin si Reggie noon? Oo naman. Hindi naman makikipaglapit sa'yo yun kung hindi ka niya type eh. Kaso, balita ko may girlfriend na si Reggie. May girlfriend na si Reggie? Ba't mas lalo kang nalungkot? Charot lang. Wala pang girlfriend si Reggie. Buisit ka, pinakaba mo ako. Tinetesting lang kita. Hayaan mo mamaya. Ipapakausap kita sa kanya. Gagi. Ayaw mo? Gusto.
Gusto rin naman pala yun. Sige na mamaya. After ng practice sa choir. Okay, thank you guys for coming. We'll see you next week para sa first day ng practice nyo, okay? Bye, sir! O Bes, lapitan mo na si sir. Okay. Sir, excuse me po. Uy, Monay, kumusta ka? Ganda na ng katawan mo ngayon ah. I'm happy for you. Thank you po. May itatanong ka ba? Sir, totoo po bang umalis na sa choir si Reggie? Oo eh. Kailangan niya raw mag-focus sa studies niya. Okay po. Yun lang ba yung tatanong mo? Opo. Yun lang po, sir. Salamat. Kayong mga kabataan talaga, oh. Ay, nako. Dami niyong pasakali eh. Po? Kung mahal niyo, ipaglaban niyo. Hindi yung hintay kayo ng hintay ng chance. Kayo rin. Pag yan nawala, baka pagsisiyan niyo. Si sir talaga. Sige na, mauna na ako. Pag-isipan mo yung sinabi ko, may laman yun. Paano? Bye. See you next week. Oh, anong plano mo ngayon? Saan ang building ni Reggie? I'd like to say hi, you look lovely today. Doon yata sa tabi ng lumang library. Bakit? Pupuntahan ko siya. Ha? Huwag ka nang sumama. Dito na lang tayo bukas ha. Bye! Ay, Pak! Wala desisyon. O, sige, go! Good luck! Please go easy on my heart. I know we're just kids, naive, but I don't care. My world is turning. I would love to get to know ya. A chance is all I'm asking. One night to treat you right. And a chance is all I'm asking. Enough to see you under the moonlight. Please say yes, my darling. Promise I'm worth a try. And this would make a great story to tell. When we are in love. Reggie? Uy, Monay. Long time no see ah. Kumusta? Eto, okay naman. Ikaw, kumusta? Ba't umalis ka na sa choir? Ano kasi, parang wala na ring dahilan para mag-stay ako doon. Bakit naman? Basta, sa akin na lang yun. Nga pala, bagay sa'yo. Yung ganyan. Lalong lumabas yung ganda mo. Balik ka na. Ha? Balik ka na sa choir. Please. Kung iniisip mo yung mga sinabi ko sa'yo noon, sorry. Magulo lang talaga yung utak ko noon. Ano na? Huwag mo naman akong tawanan. Di ka na ulit mag-iinarte? Di naman ako nag-inarte noon. O sige, basta kung ano man yung sinabi mo noon, yung ayaw mo na makipagkita sa akin, wala na yon? Cancel na yon? Oo, cancel na. Pwede na ulit tayong magkita tuwing lunch break? Gusto mo pa rin ba? Oo naman. Pero, hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang yun. Anong ibig mong sabihin? Bumawi ka sa akin. Libre mo ko ice crumble sa labas. Yak, puro sugar yun. Wala akong pake, ngayon lang naman eh. Tara na. Sige na nga. Tara! Popoy at Bea, success ang Oplan Monay version 2.0. Hindi man ako naging kasing sexy ni Ann Curtis or ni Sam Pinto, at least malaki pa rin ang naging pagbabago sa figure at sa timbang ko. At ramdam ko rin yon sa sarili ko.
Kung dati hirap na hirap ako sa paglalakad, ngayon hindi ko na kailangang sumakay ng tricycle para lang pumasok sa school. Pero hindi naman lahat ng pagbabagong nangyari sa akin ay puro magaganda lang. Naging problema ko rin kasi ang paghahanap ng bagong uniform. At isa pa, hindi ko rin nabebetan yung atensyon na nakukuha ko ngayon. Halos lahat na lang kasi ng taong makasalubong ko gulat na gulat sa akin. At ramdam ko rin na pinag-uusapan ako sa tuwing napapadaan ako sa hallway ng school. Para bang biglang umikot ng 360 degrees ang mundo ko. And to be honest, hindi ako sanay sa mga adjustments na to. Or siguro, nakukulangan lang ako. Baka meron lang akong hinahanap na hindi ko pa rin matagpuan. Popoy at Bea, sa kabila ng positive feedbacks na natatanggap ko sa mga tao sa paligid ko, hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Lolokohin ko pa ba ang sarili ko? Sa lahat ng atensyon na tinatamasa ko, yung kay Reggie lang ang gusto ko. Pero yun pa ang wala. Kaya nalungkot ako nung nalaman kong umalis na siya ng choir. Pero palaban ng lola niyo Nagawa ko ngang tunawin ang fats na naninirahan sa katawan ko ng ilang taon. Ano ba naman yung kapalan ko lang ng konti ang mukha ko para kausapin si Reggie, di ba? At buti na lang talaga ginawa ko yon. Dahil kung hindi, malamang hindi ko siya boyfriend ngayon. Yes, Popoy at Bea. After nung muli namin pag-uusap, tinuloy-tuloy na namin ang naudlot na love story namin. Nagligawan muna kami ng ilang buwan bago ko siya tuluyang sinagot. Pero aaminin ko, kagaya ng ibang relationship, dumarating din sa amin ang pagsubok. Lalo na nga kapag dinadalaw na naman ako ng insecurities ko. Dali na, Mars. Tignan mo na itong mga paninda ko. Support mo naman yung business ko. Ito naman parang wala tayong pinagsamahan. Pambihira naman kasi. Bigla-bigla ka nalang dumarating ng hindi nagsasabi. Hindi naman ako nag-mind sa mga paninda mo Alam ko. Pero alam ko rin namang hindi mo ako matatanggihan pag pinuntahan na kita Yan tayo Dinadaan sa utakan Sige na, para namang ganahan ako magbenta. Okay, fine. Magagawa pa ba ako? Yay! Itong blouse na to. Dali, isukat mo. Naku, siguradong bagay na bagay sa'yo yan. Tingin nga, pwedeng isukat to? Oo naman, go! Teka, Mars. Parang masikip sa bandang manggas. Ay, be. Nung nakaraan naman, ganyang size din yung binili mo sa akin, Sure ka? Oo, teka, wait. Ito, try mo to. Diyos ko naman, Mars, malaki naman masyado to. Unang tingin pa lang, alam ko nang maluwag sa akin to Try mo lang naman. Ay, oo na. O, kita mo na? Perfect! Ang ganda, Mars! Bagay na bagay sa'yo yung kulay at saka yung fit. Swak na swak sa'yo. Ibig sabihin, tumataba na ulit ako? Siguro. Ano, Mars? Bilhin mo na ba to? Sige, bigyan mo ako ng dalawa nito magkaibang kulay. Okay. Kainis. Love, nakita mo yung susi ng motor? Tumataba na naman ako. Nakakainis. Love? Uy, Love, okay ka lang? Ano yun, Love? Tinatanong ko kung naitabi mo yung susi ng motor. Nandun sa backpack na gamit ko kahapon, nasa side pocket. Okay. Teka, okay ka lang ba, Love? Parang hindi ka yata mapakali.
Hindi, okay lang ako. Sus, ito talagang mahal ko. Oh. May problema ka na naman, no? Halika nga dito, payakap nga. Love, mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Kahit na tumataba na ulit ako. Ha? Tumataba ka ba? Patingin nga. Hala, oo nga, no? Akala ko nakasuot ka lang ng belt bag, eh. Kainis naman to eh. Mga asar pa. Naiinis na nga ako sa sarili ko eh. Biro lang. Ba't ka naman maiinis sa sarili mo? Kasi nagkakabilbil na naman ako eh. Tapos yung mga tigyawat ko dumadami na naman. O tapos? Baka kasi hindi ka na nagagandahan sa akin. Tapos balang araw magsawa ka, humanap ka ng iba. Bakit? Kailan ba ako nagandahan sa'yo? Ganon. De, joke lang. Ito naman, di mabiro. Pero love, paano kung tumaba ulit ako? Paano kung maging jumbo monay na naman ako? Di, ako yung magiging kape mo para bagay tayo. Corny ah. Pa-deliver tayo. Nang? Milk tea, tsaka burger and fries. Tapos dagdagan mo na rin ng lasagna. Ang dami naman. Tumataba na nga yung tao eh. Pakakainin mo pa ng pakakainin. Sabay tayong tataba. Magpapataba din ako para sa'yo. Hello? Bakit naman? Para pareho na tayo mataba. Para hindi ka na matakot na baka hindi ka enough para sa akin. Kasi love, walang halong pambobola. Kahit ano pa yung timbang mo, kahit ano pa yung waistline mo, kahit ano pa yung size mo, palagi kang magkakasya dito. Dito, sa puso ko. Ikaw ang pangakong taglay ng isang bituin. Promise? Kahit na 1/4 na lang halos yung matira sa'yo sa higaan natin? Promise na promise na promise. Kahit sa sahig pa ako humiga. Kahit mahirapang umahon yung motor mo pag angkas mo ko? Kahit masira pa ang motor ko. Basta itutulak mo. Ganon. Biro lang, love. Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal na mahal kita. Kahit na maging cabinet ka pa. Puro ka talaga pang-aasar eh, no? Pero sige, tatanggapin ko yan pati yung mga pambobola mo. Salamat, love. Kasi minahal mo talaga ako. Through thick and thin, literal. Salamat sa assurance na pumayat o tumaba man ako, hindi mababawasan yung halaga ko sa'yo. Thank you. I love you. Langit ang buhay sa tuwing ika'y hawakan. Anong ligaya sa tuwing ika'y namasdan sa piling mo. Ang gabi tila araw, ikaw ang pangarap. Ikaw Popoy at Bea, pasensya na muna sa mga listeners nyo ha. Alam kong marami ang mapapas sana all. Pero hindi naman ako nag-share ng kwento ko para mang-inggit. Naniniwala kasi ako na paminsan-minsan, kailangan din natin ng konting dose of inspiration. At sana, yon ang nakuha nyo dito sa kwento ko. Medyo cute lang itong love story namin ni Reggie. Hindi kasing lalim o kasing komplikado ng ibang kwento na nai-air nyo na. Pero naniniwala akong may matututunan ang mga followers ninyo.
Alam kong marami sa atin ang ilang beses nang kinwestiyon ang self-worth, lalo na sa panahon ng mapanghusgang social media. And I hope na kahit papaano ay magsilbi akong reminder na kayang-kaya nating ma-achieve ang best version ng mga sarili natin. But no matter what, kahit ano pang timbang, kulay o kasarian mo, deserve mo ang tunay at buong pagmamahal. Dito ko natatapusin ang kwento ko, Popoy at Bea. I hope na napapangiti ko rin kayo o napapangiti ko rin ngayon si baby girl Hasmin sa naging weight loss journey ko. Medyo nanumbalik nga lang ng kaunti yung mga bilbil ko ngayon, pero carry lang naman. Mahal pa rin naman ako ni Reggie. Again, thank you so much. And more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Mona Lisa, aka Monay. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR plus size. Hello mga kapamilya, oras na natin, it's 20 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. How cute pero how brutal din ano yung pag-uumpisa ng ating kwento, lalong-lalo na nga sa ating letter sender na si Monay. Kita nyo naman, Diyos me. Body shaming agad-agad, 'di ba? Natikman natin. At as early as now, sinasabi na nga natin tigilan nyo na po 'yan. 'Di ba? Yung dahil sa dahil sa weight, 'di ba? Yung iba sobra sa bigat, yung iba naman kulang sa bigat. 'Di ba? Yung iba naman sa kulay ng balat at sa iba't iba pang iba't iba pang parte lalo na ng ating katawan. Meron pong masamang epekto 'yan. Buti na lang sana, Bea, kung merong positive outlook sa buhay. 'Di ba? Nakatulad ni Monay ang lahat ng tao. Na kapag sinabi mo, gamitin ko lang yung kanina, ang taba mo. Ayan, siya na lang ipadala. Kailangan ng 2 representative. Si Monay na lang po, sir. Ayan, total, 2 naman bilang niya. My goodness. No, hindi. 'Di ba? Minsan sa height din, Bea, 'di ba? It's either, sa babae, pagka masyado ka matangkad, ganyan, problema. Kapag ka masyado maliit, pinoproblema nyo rin. 'Di ba? Hindi kilalanin yung kalooban ng tao. Wala nang naging sakto, wala naging perfect. Kahit actually mga celebrities, kahit gandang-ganda pa tayo sa kanila, meron tayong nasasabi, may stretch marks, ganyan, walang puwet, yung mga ganun-ganon, nakakaloka. Pero alam mo, Popoy, ang pinaka-paborito kong part dito sa storya na to is, anong tawag dito? Ako nakaka-relate ako dun sa part ng pagpapapayat ni Monay. Yeah. Kasi, naging ko rin yan, ang tawag dito, yung naging outlook ko rin yung body positivity. Kasi syempre, di ba nakilala mo ako, payatola ako, aminin mo. Yes, tapos, nung nagka-love life ako, sumaya ako, pinakain ako ng pinakain ng jowa ko, jumubis ako ng very, very slight. Nung umpisa, hate na hate ko talaga yung sarili ko, Popoy. Hanggang sa, alam mo yon, ginamit ko yung body positivity, ganyan-ganyan, love yourself, kahit ano pang size mo, keme-keme. Pero meron isang part doon na sinabi si Monay, na yun din yung naisip ko, na minsan, masyado nating ginagamit itong body positivity, yung love yourself, para excuse, para pabayaan talaga yung sarili natin. Lalo na tayong mga babae na I love myself. So alam mo, kain tayo ng kung ano na matataba, ganyan-ganyan. Okay, sige, love natin yung katawan natin kahit na majubis tayo. Pero ang tanong, kamusta yung puso mo? Kamusta yung uric acid mo? Kamusta yung cholesterol mo? Diba? Alam mo yung kaka-body positivity natin, I love myself, nakakalimutan mo ng alagaan
yung panloob ba, yung mga lamang loob mo, ika nga, yung health literal mo na panloob, ano? Yung mga internal organs. Correct, di ba? Nakakalimutan mo na yun. Kaya yan din yung anay natin, mga kamorkada, no? Wag natin gamiting excuse yung I love myself na yan. #I love myself para pabayaan yung mga sarili natin. Kasi halimbawa ako, Popoy, nung nabuntis ako, halos umabot ako ng 200 pounds. And nung height ko, 5'2". Diba? Sobrang bigat nun. Kaya ang daming sumakit sa akin. Kaya doon ko naisip na, you know what? If I really love myself, I will do something about my health. So yun nga, nag-exercise ako, nag-diet ako, pero tama yun, hindi ko goal yung pumayat-payat na magka-abs o kaya, alam mo yun, maging 24 yung waistline. Ang goal ko was mawala yung pagtaas ng uric acid ko, yung hindi ako magkaroon ng high blood pressure, at hindi ako magkaroon ng problema sa puso, at yung ito nga yung parang pinaka-importante sa akin, Popoy, kailangan pag nagkaroon ng emergency, kakayanin kong tumakbo, kakayanin kong magbuhat, lalo na buhatin yung anak ko. Hindi yung magkakaroon ng emergency, may himatay ako. Alam mo yon, yung ako pa yung unang kailangan buhatin, kargahin, kailangan malakas yung katawan ko. Yun yung naging goal ko, Popoy. Hindi yung, alam mo yun, pumayat, sumeksi, maging 24-inch waistline. At yun naman yung gusto ko dito kay, kay Monay. Yun yung parang, umpisa pa lang naman eh. Hindi naman siya nagpapayat, di ba? Para, alam mo yun, magpakitang gilas at magpa-sexy talaga sa harap ni Reggie. Gusto niya talagang alagaan na yung sarili niya kasi it's about time. Kasi aminado siya na wala siyang ibang ginawa talaga kundi kumain ng kumain. Guilty siya doon. Yes, na hindi naman din talaga maganda sa ating katawan, 'di ba? Kulang sa exercise. Sabi nga kanina, naglalakad lang hinihingal na, 'di ba? Yung mga ganyan hindi na syempre healthy yan para sa atin, yung bata-bata pa ni Monay. 'Di ba? What more kapag ka mas umidad ka pa, nakarating ka sa edad namin ni Bea na magkalapit lang, 'di ba? Eh di mas mahirap ka na kung hindi mo babawasan yung mga kailangan mong bawasan. Isa pa ang natuwa rin ako dito kay Monay is hindi niya sinubukang i-pattern sa isang celebrity, 'di ba? Yung sarili niya na kailangan ma-achieve ko yung ganito. Alam nyo, it's okay na maging motivation na sabi niya nga lang kanina, no, hindi man ako naging kasing sexy ni Sam Pinto, tsaka ni sino yung isa pa? Ayan, si Ann Curtis. Well, alam niyo, iba-iba kasi tayo ng body types eh. 'Di ba? Merong sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan, okay? Hindi naman lahat ay katawan na kapag ka pumayat magiging kasing sexy ka ni Sam Pinto or ni Ann Curtis. 'Di ba? Meron yung kapag ka pumayat, talagang medyo wala naman yung laman. You look dry, you look skinny. Oo, bagsak. Mukhang hindi healthy. Oo, kasi ako meron yatang ganyan din, personal na nangyari to. Actually, medyo na-offend din ako nung college, Bea, na ano yun? Medyo malaman din ako no? Medyo malaman ako nung high school, pero hindi yung laro-laro naman tayo, athletic naman tayo nun. Ayan, pero nung college, yung sige-sige yung commute mo, 'di ba? Tapos napupuyat ka na sa mga napupuyat ka na sa mga projects, ganyan, medyo pumayat si Popoy. Ayan, tapos alam mo may lumapit sa akin isang family friend na sabi, Popoy, nag-ano ka ba? Hindi ka ba nagbibisyo, ganyan? Sabi ko, ay hindi po. Kasi ang payat-payat mo, iho. Ganyan, parang, teka lang naman ho, Oo, totoo. Sabi ko, hindi ho, kasi mahirap po talaga yung biyahe mula sa bahay, papunta saan, makikipagagawan ka ng jeep, diba, maghihintay ka, magpa-project kayo, mapupuyat ka, namamayat ka, tinitipid ko rin po yung pagkain ko. Pero I didn't explain yung ganung hindi, sabi ko, ay hindi po. Sabi ko, pagod lang po sa kababiyahe nga. Oo, malayo-layo po yung eskwelahan ko kasi sa bahay namin. Natatagtag sa biyahe, yun na lang sinabi ko. Pero I felt offended, na why would you think na gumagamit ako ng ipinagbabawal na gamot dahil pumayat ako? Excuse me, sa itsurahan kong to. Parang puyat na puyat pa naman ako doon, Bea. Pero it's a wake-up call, na hindi bagay sa'yo yung okay, payat. 'Di ba? Yung payat hindi na payat dahil mapagkakamalan ka. O hindi kasi babagay sa iyo eh.
Oo, tapos yung iba naman gusto parang gusto ko yung sino yan, yung mga Venus run ng mga katawan talagang sa family ninyo, 'di ba? Medyo anong tawag mo dito, malaman nga. Kumbaga sa kanta, parang pinilit mo maging kanta, naging sintonado tuloy. 'Di ba? Magaling ka sa tula, pero hindi sa kanta, wag mong pilitin. Ganyan. Correct. May kaklase rin akong ganyan. Na ang cute niya, maganda siya, medyo rosy cheeks nung college nga kami, no? Kinareer ang pagpapapayat na clinic dahil nabalitaan namin ilang araw na palang crackers lang ang kinakain and tubig sa isang buong maghapon. Diba? Parang, bakit siya na clinic? Ano nangyari na emergency? Kasi nga, crash diet ba yung tawag doon, di ba, Bea? When binigla naman. Correct. But ito yung resulta nga nung mga pangbubuli sa kanya. Correct. Tapos alam mo nung na-achieve niya yung weight yata na gusto niya, no. Sabi ko masaya ba siya? Masaya naman siya, pero mas na-appreciate ko yung itsura niya noon kasi medyo nagsag yung mga hindi dapat magsag. 'Di ba sa edad namin 'yon, 18, 19 years old kami. Sabi ko maganda naman 'to. Parehas kasi kaming coming from Marikina Tapos nawala yung behind niya, nawala yung harap niya, parang okay. At saka sometimes, diba, parang nagmumukhang mas matanda kasi nga nanuyot. Yeah. So you don't look like your age. Well, ang point lang namin mga kamorkada is hindi lahat kailangan ginagawang goal yung payat-payat. Okay? It's not the beauty standard na you should follow. Dapat nga walang beauty standard Dapat ang i-goal mo is yung strong and healthy. Strong and healthy. Payat. Okay? Kasi minsan, kahit na chubby ka, pero strong and healthy ka, that's okay. Diba? Kasi, kamorkada, iba-iba tayo ng body type At saka iba-iba rin yung rason kung bakit malaman yung iba, bakit sobrang payat nung iba. Kasi pwedeng nasa genes yan, pwedeng merong sakit, diba? Halimbawa, yung may mga PCOS. Karamihan sa mga babaeng may PCOS, malaman, gaya ko, ang daming alam mo yung kahit hindi naman kami malakas kumain, it's hard for us to get rid of the fat kasi nga may PCOS, di ba? So, ang dami-daming mga kamorkada, mga factors, hindi lang yung pagkain ng marami. Kaya wag na aasarin na matakaw, masipa. Na-imagine mo ba, Bea, na ang sukat ng katawan at ang sexy ni Miss Heidelin Diaz, ang ating gold medalist, ay kasing katawan niya si Ann Curtis. Pero paano siya mananalo ng kanyang gold medal sa Olympics? Si Miss Heidelin Diaz, 'di ba? You can just imagine. 'Di ba? Medyo siya pero fit and strong si Miss Heidelin Diaz. Look at her. Pinalakpakan mo siya. Oo, sinabi niyo bang ay naku, medyo hindi ganun ka sexy si pero no, hindi kasi 'yun ang ina-achieve niya. Strong and healthy. 'Di ba? And fit body, 'yun ang yun ang goal. Yun ang goal. Dito ako yayaman. Dito ako magkakaroon ng lifetime supply ng gasolina. Diba? Magkaka-condo unit ako dito sa katawang ito. Dito ko matatagpuan ng jowa ko, diba? That's just kay Miss Heidelin Diaz. Yung ganyan, hindi siya as sexy na mga Ann Curtis, Sam Pinto nga katulad nito. Pero look at her, 'di ba? Very successful and empowering, 'di ba? Kaya mga kamorkada, kung kayo lalo na diyan sa social media, mapakaibigan nyo man o kaya kahit mga celebrities na feeling nyo hindi naman mapapansin yung comment nyo, kaya comment lang kayo ng comment na kung ano ng mataba, masyadong payat, yung mga ganyan. Believe me, nababasa nila yan. Nakikita ng mga tao lahat ng comments nyo. And it's not a reflection of them. It's a reflection of you. Yung ugali mo. At saka siguraduhin mo, kamorkada, kung magsasabi ka ng mataba or whatsoever, siguraduhin mo walang kalait-lait sa'yo, ha? Siguraduhin mo walang tartar niyang ngipin mo, ha? Siguraduhin mo wala kang balakubak. Siguraduhin mo mabango yung paa mo.
Ha? Siguraduhin mo perfect ka kapag ginawa mo yon. Well, aminin natin, Popoy, hindi talaga natin maiiwasan na, alam mo yun, may mako-comment at mako-comment tayo. Pero as much as possible, sarilinin mo na lang. O kaya yung kasama mo na lang, katabi mo na lang, di ba? Magkayo na lang dalawa mag-usap. Hindi para i-broadcast mo pa doon sa page, doon sa wall, nung taong gusto mong i-describe. Okay, kung wala kang magandang sasabihin, shut your mouth. Yun lang. If you're not going to say any compliment, be silent. Be silent. 'Di ba? Kasi alam mo, isa pang ayoko, no? Umalis tayo dyan sa social media na yan. Sa mga family and family gatherings. Ayan, doon sa pagkikita-kita ng mga barkada na I'm sure nangyayari na ngayon kahit papano, no? Alam nyo, please do not say na sa pangumusta. Huwag nyo sasabihin, yung taba-taba mo na, ano nangyari? My goodness, meron ng mga sabi nga ni Bea, merong mga PCOS sa mga kababaihan, merong health condition, hindi natin alam. Bakit hindi mo kumustahin muna yung kaibigan mo before telling them na ang taba-taba mo, ang payat-payat mo, 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Hindi mo alam kung matakaw lang ba talaga siya. O kaya nagme-medicate, 'di ba? Alam mo na ko dyan, Bea, nawawalan ako ng gana. Kasi pupunta ka sa isang gathering na masaya, parang kumusta na kaya si tita, kumusta na si tito, kumusta na mga friends ko, mga pinsan ko, and then ito ang sasalubong sa'yo, ang taba-taba, o kaya, ang payat-payat. Makarating ako, di ba? Di wala akong sakit. Parang, problem. Meron mo bang weight limit ang pupunta rito? Diba? Alam mo ako, Markada, ako personally, pag kunwari meron akong nakasalubong Popoy na ang tagal kong di nakita, tapos napansin ko na tumaba siya or pumayat siya, ang unang pumapasok sa isip ko, wala akong pake. It's not my business. Ang business ko is natutuwa akong makita yung tao ito na buhay pa at pwede ko pang kausapin, alam mo, pwede ko pang kamustahin. Kasi, alam mo yung parang, ang una kong naiisip kasi, so what? Diba, so what kung tumaba siya? So what kung pumayat siya? Ano epekto sa akin noon? Ha? Ikakaya yung iba kasi, alam mo kasi, Bea, yung iba, pagka sinabi mo, yung taba-taba mo, ang gusto nila ibalik mo yung ikaw ang sexy mo. Diba? Ikaw ang mo, lalo na yung mga feeling, alam nyo, tigilan nyo, hindi po nakakatuwa. Ako hindi ako nagbabalik ng compliment, lalo na yung, alam mo yun, out of the blue, may kausap ako. This happened a few days ago, no? Kausap ako, biglang may yumakap sa akin, kaibigan. Tapos hinimas yung tiyan ko, sabi niya, parang ang taba-taba mo ngayon. Kumain lang ako. And then tinuloy ko na lang ang kwento, parang ang daming mga paraan ng pagbate, na I miss you, kumusta ka na, wag na yung mataba ka, wag na yung mapayat ka, hindi mo alam. Kasi ako, ang dami kong medications. Diba? Hindi nyo alam, nahihirapan ako matulog. Nahihirapan din ako minsan gumising ng maaga ng dahil sa mga medications ko. Alam nyo ba yun? Do I have to explain it? Ilalagay ko na lang yan sa placard. Kaso baka, diba, para kaya dahan-dahan. I mean, respeto para sa inyong mga kaibigan, kakilala. Wag na. Oo, kasi hindi naman lahat, alam mo yun, kayang palagpasin yung ganon. Marami dyan, yung talagang sensitive at big issue sa kanila yung timbang. Kasi nga hindi natin alam anong pinagdadaanan nila. Kaya for sure, maraming kamarkada dyan, ganyan ang ugali. Mga tinamaan niyang mga yan. Pero alam niyo yung pagbabago sa inyo magsisimula sa atin, 'di ba? Kung medyo sa tingin mo sobra yung timbang natin o kulang tayo sa timbang, tayo rin mismo, wag din tayong babati sa iba, no? Ng ganyan para hindi babalik sa atin. 'Di ba? At kayo naman ng mga andaming ibang pwedeng pag-usapan. Alam niyo mga wag niyong pag-usapan ngayon, magkikita-kita kayo dahil pwede na nga, 'di ba? Kahit papaano, yan timbang unang-una. Well, isa yan sa top 3. Yan timbang, eleksyon, at relihiyon. Okay, relihiyon. Isa sa mga wag niyo nang pagtalunan, okay? Ay, nako. Yung mga personal na buhay nila ng isa't isa. Kamusta yung mga partner, kamusta yung mga junanak,
O trabaho, ganun. sige. Yan ang pag-usapan nyo. Love life, ganyan. O, huwag na yung mga... Kaya maraming salamat Angel Beltran ha sa yung pa 75 stars. Kanina pa yan habang nag-drama tayo. Correct. Oo. Meron din, Thank you. si Ikaw Lamang nag-send ng 99 stars. Ikaw Lamang, thank you. Thank you. Meron pang isa nagpahabol din Teka, sayang na natabunan na. Sabi ko, babatiin ko pa naman. Ay, binabati ko nga pala yung isang kamarkada natin na palaging pupunta din sa booth to dati. Si Cathy Lagrosa, si Berto. Oo, yan, isa rin yan si Berto kung makabati sa akin. Oo, pagpasok pala, "Uy, DJ Bea, taba mo! Sarap sa pukin." Pero dahil kaibigan kita, sige, pagbibigyan kita, Berto. Pero wag nang ulitin. Wag nang ulitin. Let us not encourage our friends na sige, okay lang yan kasi friend kita. No. Kapag if she catches you in a bad mood, baka masira ang friendship. Wag na. Oo. Sandali, Anyway, ito si Jean Sheila. Sabi niya, I was 165 pounds then. 2XL ang top at 37 ang waistline. Madami na ding sakit sa katawan. Pero inayos ko ang sarili ko through proper diet at exercise. Not for anyone else, but for myself. Dapat talaga i-prioritize natin yung health natin before anything or anyone else. And know your self-worth. And that's true. Correct. Diba si Bea, anong sabi mo kanina? Iniiwasan mo yung high blood pressure, iniiwasan mo yung ganito. Uric acid, pagtaas Uric acid. Oo. Alam mo, ako iniiwasan ko naman yung mga former injuries ko noon sa basketball. Yung sa tuhod, yung mga tapilok na medyo napasama. Kasi kapag medyo mabigat ka, bumabalik yun Oo, kumbaga parang nagre-recur o medyo mahina yung kaya focus tayo sa medyo babae ng timbang, tsaka yan, yung high blood pressure. Syempre, umiidad tayo, mas ayaw natin matabunan ng taba yung mga ugat-ugat sa puso natin. O eto si Annabel de la Peña Bongo, sabi niya, for me, hindi talaga maganda yung sobrang taba at payat. Sabi nga, lahat ng sobra masama. Alamin natin para sa sarili natin yung tamang timbang lang base sa age natin, or kung hindi, i-ask yung doctor about it. May pa-doctor. Mas maganda kasi healthy living, lalo na at nagkakaedad ka na, para sa'yo din yan. Totoo. Lalo na nga yun. Factor din yun, Popoy, yung pagka-aging. Kasi kapag tumatanda tayo, yung ang tawag dito, metabolism natin bumabagal, di ba? Bumabagal. So, hindi na tayo ganun kabilis mag-lose ng weight o kaya mag-gain ng weight. Eto, sabi ni kaya Paul tama yung sinabi mo kanina, Bea, na huwag niyong gamiting lisensya naman na hindi masaya ako dito Sige, milk tea ng milk tea, 100% sugar. Yan yung mga ganyan. Oo, hindi, akin lang to, katawan ko to, wala kayong pakialam, no. Hindi rin lisensya yan. You take care of yourself. 'Di ba? Wala ka dapat pakialam sa sinasabi nila, yes, pero dapat may concern ka sa sarili mong katawan. Sila, siguro, in a day's work, makikita ka lang for 8 hours. 'Di ba? Pero ikaw, kasama mo yung katawan na yan 24 hours a day. 'Di ba? Kaya, ingatan mo yan. Nagiging kasi yan, kapag the more na, may mga tao kasi na, yung iba ginagamit na inspiration para magpapayat, yung mga panlalait. Yung iba naman, nagiging defensive. So kapag the more na nilalait sila, the more na, alam mo yun, kumakain talaga sila, ganyan-ganyan. Kasi nga gusto nilang sabihin, gusto nilang patunayan na hindi sila affected. Ngayon, sinasabi nila na happy ako sa katawan ko. Happy ka ba talaga? Or baka naman ginagamit mo lang din yung excuse para lang may mapatunayan, para lang masabi na mahal mo ang sarili mo. Pero ang totoo, you actually hate yourself because you're destroying yourself. Lakong pake, yan yung mga sinasabi mo. Lakong pake, may pambili kong pagkain. May mga ganyan mga tuwiran 'Di ba? Pero at the end of the day, alam mo, medyo kumbaga kumbaga mga wake up call, 'di ba, na merong nagsasabi hindi maganda. Medyo you stop, pause for a minute and isipin mo, may valid ba yung sinabi niya, no matter how offensive it may have been. Mo naman, parang okay, medyo medyo sobra na yung timbang ko, medyo makakasama rin ito sa katawan ko. 'Di ba? Dahil hindi naman din pwedeng sabihan mo ang isang tao na ang payat mo kahit alam mo na sobra sa timbang, o kaya ang ganda ng katawan mo kahit mukhang may sakit sa sobrang payat.
'Diba? Hindi naman. Kaya ikaw na Tapos, mismo i-assess mo. At ito pa po, yung mga nagsasabi naman, yung mga tao naman nagsasabi ng mataba, payat, and everything, wag nyo rin kuning credit, wag nyo rin kunin yung credit kapag ka pumayat yung sinabihan nyo. Nagpapayat yan, hindi dahil sa inyo. Wag nyong sabihin, ay, nagpapayat yan kasi sinabihan ko mataba siya, ganyan-ganyan. Which else, ang kunin yung credit, yung emotional damage na ginawa nyo. Yung emotional damage na pinatong nyo dun sa tao. Kung yan pumayat, pero hindi masaya, yun ang kunin yung credit, okay? So pag yan nagpapayat at naging healthy, hayaan nyo lang. Wag nyo ang Kanya yun. Oo, kanya na sa yun. kanya yun. Success niya yun. Hindi mo success yun. Wag ka. Di ba, Bea? Sabi ko sa'yo, no? Nung pumayat ka, no, mas healthy, no? Hindi ko pa sinabi. Diba nga? Diyos ko. Ayoko na mga ganun, boy. Nakakaasar. So, ikaw ang bida ng buhay ko. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Kasi nakalimutan ko na kailangan ko na palang magbawas ng timbang. Kasi hindi ko nakikita yung sarili ko sa salamin eh. Buti ikaw nakita mo yung sarili ko eh. Buti ikaw concerned ka eh. Mas kilala Thank you ha. Sa sarili ko. Oh, you opened my eyes. Si Jamie Salazar. Jamie Salazar sabi niya, the standard of beauty is overrated. Reality talk like this really boosts everyone's self-esteem. Ayan. Thank you, dear MOR. Thank you also, Jamie Salazar. Correct. At ito sabi ni pahabol ng Jean Sheila, sexiness is attitude, hindi lang physical. So true. Aanhin mo kung payat ka or yung sexy ka, ganyan-ganyan. Kung hindi ka naman, alam mo yon, maganda yung ugali mo, kung hindi ka naman masaya, kung may insecurities ka pa din, so wala din yan. Oo. Nasa ano pa rin talaga po, no? Confidence or kung paano mo dalhin o tanggapin yung sarili mo. Ito sabi ni Apabati pala yun. Sige, basahin natin itong Marvin para may representative, yung tropang babaerong loyal. Napakaswerte mo, Monay, kay Reggie. Naalala ko tuloy yung mga katangian niya sa sarili ko. Di kami tumitingin sa physical na anyo. Sumusunod lang kami sa tibok ng aming puso. Alam mo, teka, silipin ko Parang may nagsabi kasi na ang tipuhan daw ni Marvin yung mga plus size. So, tingnan natin ang Diyosawa ni Marvin. Patay ka. Ayan, medyo yun ka na, i-stock ka na ni Bea, ha? Sige, ginusto mo yan, Marvin, ha? Tingnan natin. Ayan. Pero alam nyo, nakakatuwa rin, na meron kang isang Reggie. 'Di ba? Merong isang Reggie na jowa na nakita kanya ng maganda, kahit ano pang itsura mo. Kaya palakpakan natin yung mga katulad ni Reggie. 'Di ba? Ito yung mga mahal ka na kahit nung sabihin na natin maitim ka pa, nung hindi mo gusto ang kulay mo, gusto ka niya. 'Di ba? Nung hindi mo gusto yung katawan mo, masyadong payat or masyadong mataba katulad ni Monay, mahal ka na niya. 'Di ba? Pero nung in-improve mo yung sarili mo, lalo ka lang niyang sinuportahan. 'Di ba? At nung medyo sabihin na natin bumabalik ka doon sa medyo nag-gain ka na naman ng weight, mahal ka pa rin niya. 'Di ba? That's true love. 'Di ba? That's true love. Oo, kaya alam mo Mona, tama nga. Wag mo nang pakawalan niyang si Kuya Reggie. Pakawalan Ikulong mo na siya dyan sa bahay. Ikandado mo na. Hindi, pakawalan mo pag hindi na kayo nagmamahalan, ganyan. Pero ngayon masaya pa kayo, alagaan mo yan si Kuya Reggie. Gaya ng pag-aalaga mo sa sarili mo. Ganon. Ay nako, alam mo Bea, ito na naman, papasok ko na naman yung sarili ko, no. Hindi naman sa pag-aano, I see myself sa kay Reggie. 'Di ba ganyan akong klase ng kapartner. Kapag kamahal kita, wala akong pakialam kahit sabi mong, ay naku, nagkakaroon na ako ng kulubot dito, lalo na kay mga babae. May nakikita kayong kulubot sa gilid ng mata? 'Di ba? Aminin niyo yan. Kami nga, sabi ko, anong nandito? Wrinkles, ganyan. So, pagka malapitan lang nakikita yan, 'di ba? But masyado kayong bothered. O kaya kapag medyo nagkakaroon ng chance, sabi ko, hindi naman masyado malaki, pero may tiyan ako, ganyan. Ay nako, mahal pa rin kita. Malaki yan, maliit yan, basta malinis. 'Di ba?
Diba tapos, sabi, ang laki ng, isa pa mga nakikita ko sa mga kababaihan, itong braso na to. Diba ano ba yung parang, sabi ko, anong problema sa braso? Pero alam nyo, sila lang minsan mga kababaihan nagkakaintindihan, ano? Diba sa mga, meron ako nakikitang pulugot dito, meron dito sa braso, parang braso na ng ano na mangyayari dyan. Tapos yung tiyan ko kahit flat naman, diba? Kumpara naman dun sa iba, masaya naman ako sa'yo. Ang bango-bango mo pa rin. Ang ganda ko pa rin sa'yo. Kaya I can't help but see myself in Reggie na wala akong pakialam dyan sa bigat na yan. Wala akong pakialam. Although, yung bigat, sabi ko, pagka ganun, medyo, syempre, pagka meron kayong sweet moments together, hindi, sige na, I'll take charge na. Hindi na pwede yung katulad dati na, you're going to be on top of things. Diba? Ako na lang kapag ganyan. Okay. Majirap pa. Mabalian pa tayo ng likod. Joke lang. Pero, ewan ko, hindi ako talaga masyado. If I really love you, wala akong pakialam kahit nangitim ka, maganda ka pa rin. Ganun. Palapakan nyo naman kami, mga ganyan. Correct. Kamagkada, find someone who love you at your best but will love you more at your worst. Mm-hmm. And then will help you bring back your best. Ganon. Yes. Salamat din sa asawa ko. Ganyan din yung asawa ko Diba nga? Very supportive. At pagka ganyan, huwag nyo nang pakakawalan. At maraming salamat din sa mga nasa Pasig Mega Market. Mabuhay po kayong lahat dyan. Sina Merly De Vera, aka Kim, happy birthday to you. Sana mabusog mo sina Brian J. Premian at mga kasama nyo dyan. Happy birthday, Kim pala. Sana all mabubusog, Anyway, Poy, syempre huwag natin kalimutang pasalamatan din yung mga dramatista nating nagsiganap. Yes, of course. Oo, correct. Maraming salamat kay Monay, Kenneth Ansero yan, kay Reggie, Sana All, Warly Alagaw, kay Jepoy, walang inambag sa buhay ni Monay, Dan Capuchon, si Beverly, BFF, Cindy Bacena, si Lira, Jamie Rubio, si Hans, ito si teacher to, di ba? Si Jag Kamat, at ang tricycle driver ng bayan, Makoy Marcos. Hindi mo alam kung kalaban o kakampi, no? Ang nagsulat ng story ko, syempre, Warly Alagaw. At ang nag-edit, si Joko Loco. At Poy, teka lang, bago tayo magpaalam ng tuluyan, nakumunti ko nang nakalimutan pasalamatan, yung talaga nga namang nagpadala ng bonggang-bonggang stars ng buong linggo, yung honor roll natin. Oo nga. Pakita nga natin. Honor roll tayo. Okay. Top 3 na lang tayo dahil wala na tayong oras. Okay. Yes. Sa third place natin, garnering 500 stars, ang bata ni Popoy, Daisy Ansure. Aba, thank you, madam. Salamat. In our second place, garnering a total of 1,000 stars, none other than bata ulit ni Popoy, Natalie Rose Bambalan. Yan, thank you, Nat. And syempre, ang kumuha ng first place with a total of 2,000 stars. Bata pa lang ni Popoy. Hoy! Bata ko to, walang agawan. Hoy! Raymaker! Yan, thank you so very much. Ayan, at syempre, maraming salamat din kina Seri Gonzalez, kina Jerilyn Tobias, Jean Sheila, Jack Hentolia, Juvie Rizzo, Kimberly Joy Bulaklak, at si Paul, ayoko man pasalamatan pero kailangan, si Paul Santos. Oo, ayoko man gawing itong pagpapasalamat na to pero kailangan na pag-utusan lang po, pasensya na, salamat na kaya Paul Oliver Infante Santos. Oy, pasalamatan natin yan. Pangalan lang ni Paul yan, pero tatlo talaga sila nag-aambag dyan. Tatlo. At least teamwork. Thank you mga pare. Maraming salamat.
Yan. At syempre dahil ang oras nga po natin 8 minutes bago mag-alas 3 ng hapon mga kapamilya, no, mainit ang panahon. Keep yourselves hydrated. Lagi magbaon ng malinis na tubig para inyong inumin. Ano? Isa rin po yan sa makapagpapalusog sa inyo. Okay? Diba? Yung iba kasi, di ba, sandali, mag-ano muna tayo, mag-soda muna tayo, soft drinks muna tayo, hindi tubig, lalo kapag ganito ang panahon. Di ba? Keep yourselves hydrated. Okay? At syempre, maraming salamat po. Next week, magkita-kita ulit tayo at ang assignment niyo this Saturday and Sunday, bad trip naman po. Anong assignment naman yan, ano? Syempre, yung usual assignment natin, Bea, of course, ang pakikinig sa atin online, mag-review ng mga kwento. Ayan, sa Dear MOR, the podcast na this week na-achieve nga po natin ng 8 million plus streams. Thank you so very much. Stream lang ng stream, ha? Yes. Dear MOR, the podcast sa Spotify yan. And of course, isama nyo rin yung SLR, MOR Bedtime Stories, at yung mga kwento ni Lola Kerps. Yun. Stream lang ng stream para hindi kami masyadong ma-miss. Okay? Yan. At syempre, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Hi. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, busog na busog sa stars. Gorgeous B, Bea. At syempre, ang amin laging paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari mga ka-family, happy weekend. Please stay happy. Bye!